was great. I guess, he got me on the last one in the finals of the PBA, but it definitely wasn't about me and him. More so just about Jordan and the Philippines. Justin Brownlee, bumagsak sa drug test na isinagawa ng mga opisyal ng Asian Games. Ito ay ayon sa Lausanne, Switzerland-based International Testing Agency na nagpositibo ang gilas naturalized na si Justin Brownlee sa ipinagbabawal na carboxy-THC. Mga ka-teammate, ang carboxy-THC ay isang prohibited substance na inuugnay sa paggamit ng cannabis o sa madaling salita ay Mary Jane. October 7, 2023, kinuhaan ng International Testing Agency ang mga manlalaro noon, partikular na si Justin Brownlee ng sample during Asian Games sa in-competition anti-doping control. May paliwanag naman dito ang Philippine Olympic Committee o POC President na si Abraham Bambol Tolentino na sabi niya, malamang na posible mangyari yon dahil si Brownlee ay sumasailalim ngayon sa medication kung saan naglalaman nga ng mga banned substance dahil saan niya nagre-recover ito from surgery. Sumailalim kasi si Justin Brownlee sa isang operasyon nito lang Agosto para tanggalin ang bone spurs sa kanyang paa. Well, may karapatan naman si Justin Brownlee na mag-request ng analysis ng B samples para maging patas naman ito sa kanya. Pero kung mapapatunayan ang sinasabi tungkol kay Justin Brownlee ay haharapin nito ang 2 taong suspensyon sa FIBA, ganun din sa PBA. Yun nga lang, 35 years old na si Justin Brownlee at kung ibaban ito ng 2 taon ay baka makailang season na lang ito sa PBA at lalo na sa Gilas Pilipinas. Sa kabila nito ay mananatili naman sa Pilipinas ang gold. Kung may 2 pa sa ka-teammate ni Brownlee ang positive result, saka lang mapoperfit ang gintong medalya na naipanalo ng Gilas Pilipinas. Well, sana hindi mangyaring masuspindi si Justin Brownlee sa FIBA at sa PBA dahil malaking kawalan ito para sa ating pambansang koponan. Sino na lang ang papalit sa kanya kung hindi naman available si Jordan Clarkson? Well, sayang lang kung kailan nakapanalo ng ginto ang Pilipinas sa Asian Games pagkatapos ng ilang dekada. As he 6 of 8 from 3 right now. Michelle, Wembanyama goes on Robinson. Double by Kane and spins one up. Interception deflection. Sohi. Wembanyama! Rocketing down the lane, handing to Wembanyama! Samantala, tila ginturin ng performance ni Victor Wembanyama kontra Miami Heat sa 2023-2024 preseason na nakapagtala ng 23 puntos, 4 na assists, 4 na rebounds at 3 blocks in 23 minutes of action en route to leading San Antonio to a 120-104 win over Miami Heat. Busog na busog ang mga mata ng mga fans sa mga entertaining plays at spectacular dunks at crafty moves ni Wembanyama kung saan lalong na-excite ang marami sa ipinakita nitong performance. At kahit ang mismong NBA ay inaabangan ng French Giant bilang katunayan, nationally televised ang Spurs at Miami Heat sa preseason. Wow! Well, preseason pa lang. Oo, hindi kayo nagkakamali ng dinig. Pero tingin ko magkakaproblema ang buong NBA kung paano mapipigilan si Victor Wembanyama. Sa performance ito ay tila nakipaglaro lang talaga. Pero kahit ganon, mga ka-teammate, halatang maraming pahihirapan ang batang ito sa liga mula opensa hanggang depensa. Nakita din natin ang Sohan Wembanyama connection sa fast break na naghahalimaw sa court. May mga pull-up J, handles, 3-point connection at mga impressive jumps tayong nakita na nakakabuhay ng dugo na para bang matagal-tagal na nating hindi nararamdaman sa San Antonio Spurs. Isa pa sa naramdaman natin ay si Devin Vassell na nag-reply sa mga haters sa pamamagitan ng kanyang amazing stats with 21 markers, samahan pa ng 3 assists at 6 out of 9 from behind the line. Pinatahimik ni Devin Vassell ang mga taong kumo-question sa kanya, lalo na sa kanyang performance last game kontra OKC na kesyo sayang daw ang bayad kay Vassell at hindi raw deserving sa ganyang kontrata ang 6 points lang ang ginawa. Kaya heto, maganda ang nilaro ni Devin Vassell at tingin ko naman wala na kayong masasabi dyan. Mga ka-teammate, tingin ko magiging maganda at kapanapanabik ang Spurs sa parating na season. Bantakin nyo na preseason pa lang yan mga ka-teammate. Ibang atmosphere na ang ating nararamdaman mula starters hanggang sa bench ng Spurs ay talaga namang aantayin natin. Tulad na lamang nila CD Sissoko at Mamo Kiloshvili na grabe ang ganda ng ikutan ng bola kapag nagsasabay sa sahig. Plus may mga shooter na gumagala like Devonte Graham or Julian Champagnie.
Solid din ang defensive contribution ni Charles Bassey with 4 blocks na mga magagandang sinyales kung saan mabigat ang bench ng San Antonio Spurs sa parating na season. Sa kabuuan ay may 45% sa 3-point area ang Spurs na patunay na marami pupukol sa team ngayon. Nakapagtala din ng silver and black ng 9 blocks at 10 steals, bagay na malaking tulong para makakuha ng momentum sa opensa. So malapit na ang regular season mga ka-teammate. Sama-sama tayong sumuporta, makisigaw at maging masaya sa mga laban ng San Antonio Spurs. Shoutout sa iyo ka-teammate Jonas Luna. Shoutout sa iyo ka-teammate Roel Pareñas. At shoutout sa iyo ka-teammate Scotty Manese. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today and see you sa next episode. He is on it, and he comes over to double.